Ako po. 244. Yo, thank you. Sir Angela po. Ay, sorry. Hindi kita napansin dun eh. Ano naman tumawag sa akin? Tinawag mo ba ako? Kumakaway lang ako. Eh, sir. Thank you, sir. Salamat. Thank you po. Then, alas 2 na tayo nagsimula. Talagang tanghali na to. I mean, sobrang late na talaga to. Nakatulog kasi tayo kanina. Dapat babiyahin na ako ng alas 10. Kaso nga lang, sabi ko, idip lang ako. Ayun. Nadiretso hanggang alas 2. Pero okay lang naman. Siyempre, hindi pa rin naman tayo talo dahil pahinga naman yun. At ito yung isa sa mga dahilan kung bakit ganitong trabaho yung gusto ko dahil talagang kung anong oras mo lang gustong magtrabaho, kumilos, okay lang. Wala kang masasagasaan tao kasi wala kang boss eh. Pag ganitong trabaho mo talaga, hawak mo yung oras mo, yun talaga yung pinaka nagustuhan ko rito. So nga lang, syempre hindi naman din lahat papabor sa'yo. Ang consequences naman nun, kapag late ka naman lumabas, late ka rin kikita. I mean, hindi mo rin makukuha yung maximum na kita sa isang araw. So kung makaka-1,000 pa ako ngayon or above minimum is sobrang thank you na. Sure ball naman makaka-above minimum tayo pero yung 1,000 kahit pa paano siguro kaya rin naman pero kahit 900, 800 okay na yun. Kasalanan ko naman tanghali na tayo gumising. So yun, napasukan na tayo rito sa Angel's Pizza bandang Granada. At kung napapansin ninyo, umaga na tayo bumabiyahe. Kasi lately, ang pangit ng biyahe ko sa Pondo. Talagang humina. Siguro yung mga rider ng umaga dahil gawa nga ng init, lumilipat ng gabi. Kasi yun sa mga factor kung bakit humina yung Pondo. And by the way, kung hindi nyo pa alam yung salitang Pondo, ibig sabihin nun ng mga rider is bumabiyahe kasi kami sa madaling araw. Ang pinaka-peak ng madaling araw is 12 to 3. So may mga rider na bumabiyahe lang ng ganong oras dahil may schedule nun. Plus tuloy. Kung gusto pa nila mag-extend hanggang alas 6, nagagawa nila. I mean, nagagawa namin. Though yung iba naman, ang ginagawa, 1 to 3 lang yung biyahe, tapos matutulog, idlip, depende kung anong oras kaya nilang gumising. Then itutuloy nila yung biyahe. Kumbaga yung 1 to 3, pondo nga. Kumbaga nagpondo lang siya ng ilang biyahe para may pasimula para sa susunod na araw. Sobrang dami, 4 pala to. Kahit may pizza bag ako, hindi kakasya to eh. Diskarte na lang. Cute ng aso. Hello! Uy, galing ah. Nagja-jump pa. Hinintayan tayo. At ito naman yung lagi yung sinasabi sa mga nakatira sa condo. Na kapag umorder kayo, make sure na updated kayo sa rider ninyo kasi ang hirap. Sayang yung oras. So, binayaran nyo naman talaga yung paghihintay namin, yung servisyo namin. Pero syempre, parang tulong niya lang, tuloy ako. Parang tulong niya lang din sa rider na makuha nyo ng mabilis yung order ninyo para makarami yung rider. At the same time, syempre, makain nyo rin kagad yung order na in-order ninyo. Ay, ako talaga nagkaroon ng ganitong pagkakataon na magkaroon ako ng unit sa ganito. Pag umorder ako, talagang bababain ko kaagad. Hindi ako kasi alam ko na yung pakiramdam na naghihintay, yung ganitong sitwasyon. Kaya, wala pa ma'am? Okay. Pero natawagan ko na. Walang iniwan na unit. Bayad na, pero walang iniwan na unit, bababa na lang daw. Kasi pina-order lang. Ayun nga ma'am eh. Ayun nga. Diba napapansin na rin ng mga tao dito na matagal at naghihintay. Kaya shout out sa lahat ng mga may-ari ng kondo pag umorder kayo. Babain nyo kaagad at make sure na updated kayo.
Ganun talaga, kasama sa buhay talaga yung ganito, naghihintay.